Shalom. Okay. Gandang gabi mga kapatid, mga kababayan. Good evening people. Good evening. Gandang gabi sa mga gising pa. So, ang gusto kong isi-share ay tungkol sa sinasabi nila na natalikod daw yung iglesia na itinatag ng Panginoon ay is a mere myth or hallucination nung mga nagsasabi nito. At may dalawang mga prominenteng grupo na nagsasabi na natalikod daw ang iglesia. Actually, tinasabi nila natalikod kasi for them to justify their existence, for them to justify their leaders na di umano ay isinugo ng Diyos. Pero kung titingnan naman natin doon sa Matthew chapter 28, sinasabi doon na ang sabi doon ng Panginoon, sabi niya, all powers in heaven and earth is given sa Kanya. Then after that ay pagkatapos sinabi niya yon sa Matthew 28, sinabi niya na sinusugo niya yung Kanyang mga lagad. And then may kasunod na sinabi doon sa Matthew 28, then sabi niya, go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, then teaching them to observe whatever I have commanded you. So ibig sabihin, ang Panginoon ang authority na nasa Panginoon ay ipinasa niya doon sa kanyang malagad na siyang isinugo niya na magpalaganap ng mabuting balita sa buong daigdig. At yung mga isinugo niya, rin yun din yung mga nagsugo ng mga sumunod pa na sunod ng Panginoon Kristo, at sila rin ang patuloy na nagpalaganap ng mabuting balita. So, kaya siya sabi na ang iglesia na itinatag ng Panginoon na natalikod ay is a mere hallucination or justification ng mga grupo na yon. Actually, dalawa yan sila grupo ang nauna. At sa tingin ko itong isang grupo ay kinopya lamang itong naunang grupo na nagpahayag nito. Kaya nga kung makikita mo the same yung structure, even sa structure ng kanilang building, ng kanilang sambahan ay walang pagkakaiba. May tawag nito, may tinatawag na similarity or very resemble actually. So, bakit sinasabi natin na hindi natalikod yung iglesia na itinatag ng Panginoon? Sapagkat napakalinaw naman mga kapatid doon sa Matthew 16 na nung itinatag ng Panginoon sa Kristo ang kanyang iglesia sa through Saint Peter, ay sinabi na kaagad doon sa Matthew 16 na nasabi dito sa Matthew 16 verses 13 to 18 to 20 actually. Sabi niya is sa verse 18, and so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. So doon pa lang ipinangakuan na ng Panginoon na ang kanyang iglesia na itinatag ay hindi makapanaig na kahit ang kamatayan. So therefore, once na ang Panginoong Hesukristo ay nangako, yan ay totoo, sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan sa Numbers 23:19 na ang Diyos ay hindi katulad ng tao na marunong magsinungaling. Na sinasabi dito sa Numbers 23 verse 19, basahin natin, open your Bible in Numbers chapter 23 verse 19. Sabi rito, God is not man that he should speak falsely, nor human that he should change his mind. Stop! So, ang Diyos ay hindi raw katulad ng tao na marunong magsinungaling. So therefore,
Nung sinabi ng Panginoon na nung itinatag niya ang kanyang iglesia na kahit ang kamatayan ay hindi maaring makapanay, that is true. So therefore, walang chance of apostasy, mga kapatid. Walang chance of apostasy. Kasi ang Diyos daw hindi marunong magsinungaling. At sabi pa rito sa Hebrews chapter 10, verse 23, support doon sa Numbers 23:19. Sabi dito sa Hebrews chapter 10, verse 23, ang sabi dito, stop that, Chimboy. Let us hold unwaveringly to our confession that gives us hope, for he who made the promise is trustworthy. So therefore, yung nangako na itinatag niya ang kanyang iglesia, that even the gates of Hades or the netherworld cannot prevail against it. So therefore, it is true. At sinabi pa doon sa Matthew 28, stop. Sa Matthew 28, sabi niya, verses 20, sabi niya dito, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you until the end of the age. Hallelujah. So you see, ang pangako ng Panginoon, I will be with you until the end of age. So there is no chance, so therefore there is no chance of apostasy to His church. Kaya yung nagsasabi na natalikod ang Panginoong Jesucristo, edi pinapalabas ninyo na nagsinungaling ang Panginoong Jesucristo. Sinungaling ang Panginoong Jesucristo, kayo yung nagsasabi ng totoo. Ikaw ngayon kung tatanungin ka, sino yung paniniwalaan mo? Sila nagsasabi na natalikod o ang Panginoong Jesucristo na nagsasabi na kahit ang kamatayan ay hindi maaaring makapanaig sa kanyang iglesia? Then, it should be, there is no chance of apostasy kasi nangako nga siya eh. Tapos sa Matthew 28, verse 20, teaching them to observe that I have commanded you, and behold, I am with you always until the end of the age. So you see, Numbers 23:19, Hebrews chapter 10, verse 23, and then dito, Chiboy, stop that. And then dito, sinabi niya na ako'y sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa Romans 8:31, sinasabi doon na, if God is for us, who can be against us? So therefore, there is no chance of apostasy. So yung nagpipilit lang na may apostasy kasi gusto lang nila ipilit, isiksik yung kanilang leader. Di ba? So binipilit lang nila yun kasi gusto nilang isiksik yung kanilang leader, which is not, na kahit doon pa lang mga kapatid, even sa Old Testament pa lang, nahula na yun. Sa Daniel chapter 2 verse 44, tingnan niyo po yung Bible niyo, buksan, open your Bible in Daniel chapter 2 verse 44. Basahin niyo po dyan, ito sa nasabi. So there is no chance kasi sa Old Testament pa lang, inihula na hindi talaga, wala talagang chance na matatalikod. Sabi rito, in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed or delivered up to another people. Rather, it shall break in pieces all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. And it shall stand forever. Kung titingnan mo itong hula na ito, Daniel 2:44, it is very appropriate to the church because the kingdom of God is in the church. Di ba sa Luke 17:21, the kingdom of God has already begun in you noong simula ay sumampalataya kayo sa Kanya. So therefore, the kingdom of God is in the church, is in those people who believes in Him. Then dito sa Daniel chapter 2 verse 44, very clear na in those lifetime, in those
in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, or deliver up to another people or mapasakamay na ibang mga tao. Rather, it shall break in pieces all these kingdoms, yung 4 types of kingdoms na ipinakita sa pamagitan ng larawan, and put an end to them, and it shall stand forever. At ito'y manatili hanggang wakas. So you see, doon pa lang sa Old Testament is ando na yung pangako ng Panginoon na ang iglesia ay hindi matatalikod. Kaya yung nag-claim na natalikod para isiksik nila yung sarili nila is isang kasinungalingan. Then kita naman natin na itong sa kanilang pagsisinungaling, sa kanilang paninindigan sa ganun ay patuloy na makikita mo na for the sake of bringing people to them is nakukuha nilang magsinungaling para lang makaakay ng mga tao. Which is, hindi nila namamalayan na napapailalim ka na pala sa tanikala ng diablo. Kasi sabi doon sa John chapter 8 verse 44, di ba? Ang diablo ay ama ng kasinungalingan. Sabi doon sa John, ang sabi ng Panginoon Kristo sa John 8:44, ang diablo ang inyong ama, sapagkat siya'y nagsinungaling na noon pa mang una. O you see? So kapag nagsisinungaling ka, nagiging ama mo yung diablo. So kung nagsisinungaling ka for the sake na makaakay ka ng tao, mapaanib sa grupo mo, then you are being trapped by the devil already. So you see? So ibig sabihin sa Old Testament pa lang, then sa New Testament, ay sinasabi talaga na hindi talaga matatalikod yung iglesia ng Panginoon sapagkat may kalakip na pangako. Numbers 23:19, hindi siya marunong magsinungaling at sinuportahan ng Hebrew chapter 10 verse 23, and then Matthew 28 verse 20, then Daniel chapter 2 verse 44, then yung sa Matthew chapter 16 verse 18 na sabi doon na the church na itinatag niya sa bato na kahit ang kamatayan hindi maaaring makapanaig, at maging doon sa Matthew chapter 7 verse 24, di ba? Sabi doon sa Matthew 7 verse 24, sabi dito, ganito ang sinasabi, buksan niyo po sa Bible niyo. Sabi dito, everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. So di ba nung itinatag ng Panginoon Kristo kay Pedro na ginawa niyang bato, sabi niya, upon this rock, I will build my church, that even the gates of the netherworld shall not prevail against it. So yan mga kapatid, na ang claim na sinasabi nila na natalikod ang iglesia na itinatag ng Panginoon ay hindi po totoo. Iyon ay guni-guni lamang ng mga tao na gustong katulad nitong sa likod ng larawan. Ito yung mga founders ng mga sekta at mga denominasyon, na iba't ibang mga sekta at denominasyon. So nagpapatunay lamang na hindi talaga matatalikod at hindi mahalinhan or maipasa sa ibang tao. So, hindi siya matatalikod. Yun ay gawa-gawa lamang at hindi totoo. Ang katunayan ay yung mga binanggit natin na mga talata sa Biblia na kahit sa lumang tipan pa lang ay inihula na ang kingdom na ito ay magpapatuloy hanggang wakas. So the same, the church will continue because the Lord Jesus Christ is He is with the church. Siya yung ulo ng iglesia at ang kanyang katawan ay ang iglesia. So take note kung ipagbigyan natin na sinasabi nila na natalikod ang iglesia,
ang mangyayari is parang napugot yung ulo ng Panginoon sa kanyang katawan at muli lamang naiugpong nitong mga huling mga panahon. So, maybe that is why now, kapatid sa day.